nagme-message May sa akin. nagtatanong daw kasi ito sa main comment, baka daw props lang daw na baka daw di naman talaga babalik siya, baka mag-i-stay lang na matagal dito, di man daw babalik ulit. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kuya Raul, kumusta ang pag-drive natin ngayon sa aking sasakyan? Okay ba ang sasakyan to? Okay lang ko na magpalit ng bago. Palitan mo na yung bago mo sasakyan, ako na nagdadrive para sa iyo, bossing. Kung ako na lang kaya sa iyo, ipibinta ko na lang sa iyo kaya to. Ibenta mo na itong sasakyan to, bumili ka ng bago. Total naman ay marami kang pera. Marami pera ka. Pautangin mo ako. Naka, ang init ng panahon. Naantok na ako eh. Turkey muna ako. Okay lang ba? Mataas siguro ang kuha mo. Mataas yung iyong BP, Hindi, kasi ganyan. Yung parang yung ini-inject natin yung Belgium para kasing nakakapag... Ano, hindi ako nang inject something sa iyo. Yung gamot, yung ini-inject nga sa tiyan. Para sa ano... Sempic. O yun, yung Sempic. Para siyang, di ba nawawala ka ng gana? Oo. Talaga kasi wala kang gana kumain, pero kumakain ka naman. Mm. Kagaya kanina, konti lang yung nakain Pero ko. konti, kung makain ka, pero konti lang ang kainin mo, makakain mo, no? Oo, Di dati konti naman lang. talagang marami na kainin, hindi. Sabi Konti ng lang. doktora dyan, ang paliwanag dyan, pagka konti na lang kinakain mo, nilit yung bituka mo. Ganon. Tapos parang konti lang napupul ka na agad. Ganon. Kaya kapon, di ba kumain tayo ng ramen, hindi ko naubos yung ramen ko. Di ba? Ako na, ayos di rin. Hindi. Tapos yung pagkain na isda, ay na manok di rin naubos. Hindi naubos, ano, di ba? Nagluto siya ng tinola na panis lang. Oo. Sayang. Di mo kasi lagay sa ref. O, so ano gagawin natin ngayon? Tayo ngayon, So, ganun pa rin. Mag-vlog na lang tayo na mag-vlog ng ganito. So Habang back tayo nagagawa. sa, alam mo na yung pag nasa sasakyan, alam mo na kung anong klaseng content ang gagawin natin ngayong araw na ito. Siyempre yung content na manginginig ka sa mga katanungan ko na ano ba, na mga pasabog na katanungan. Ay mga pasabog na katanungan doon sa kay Belgium. Sige, tanongin mo na matapos na tayo. Ikaw mami, mayroon ka bang tanong? Wala. Pakita mo si Mami. Ayun si mami oh. Ano gusto mo? Tanong ka. Mami, nagkuha ka man ng buhok. Mami, nagkasuklay ka? Basta may suklay dito. May suklay dito ah. Basta suklay. Ganyan lang ang suklay ko. Mayroon suklay dito mami. O sige na. So ayun, nakatanungan natin ngayon na Rowel, siyempre yung mga tanong na alam kong mahihirapan kang sagutin. Yung manginginig ako. Yung manginginig ka at mahihirapan kang sagutin. Ayun. So, Sige. makatanungan na maraming masabi sa iyo yung mga nanonood, especially yung ating mga alam mo na. O sige So na. ayun, katanungan number 1 natin ngayon is sure ka ba na okay na kayo ni Tia Mami or ni TM? Paano mo nasabi na okay kayo? Kung yes, paano mo nasabi na okay kayo? Ano ba yung mga tanong mo na yan? O sige, kinatsa mo tayo magkwentuhan. Ano sabi mo? Ang tanong mo? Kaya tanong natin yun para for preparation, di ba? Para nagka Ano yan? Ano yan for in God's validation? perfect timing, di ba? Sana makapunta rito yung mag-ina. In God's perfect timing, Ano di ba? tanong mo? May sabi nga ni Pastor, in God's perfect timing. Ang ang decision, hindi yan pinipilit. Hindi yan pinipilit sa hinom, di ba? Darating yan pag yan ay bigay na talaga ng Panginoon na may Ano oras tanong mo? talaga. So ang katanungan, yun nga, sure ka ba na okay na kayo ni Chamame? Sure na okay na ba kami ni Chamame? At pag yes, paano mo nasabi? At no, Ayan. paano mo nasabi? So, diretso ko pa sasabihin yes, okay na kami. Paano ko nasabi? Kasi pagka tumatawag ako sa kanya, wala akong nararamdaman na kahit anong inis, galit or ano pa man. Ang nararamdaman ko ay yun na parang excited ako na makita sila. Tapos parang yung before na pag nagbabakasyon ako, pagkatawag ako sa kanila, yung gano'n. Kasi yung friendship na nabuo sa amin ni Chamame ay sobra talagang matindi. Kaya gano'n po mga amigo. So, ito pala. Ang tanong ko sa iyo, dahil okay sa iyo, siya na tanong mo ba kung okay siya rin ba sa iyo? Na pumunta na okay na siya na pumunta sa Pilipinas. Okay din ba siya sa iyo? Okay na po ito. Oo, siya naman ang sabi na pupunta sa Pilipinas eh. Na pagka anytime na mayroong budget, edi pupunta na sa Pilipinas. Pero ano din naman ako. Pero what about yung kanyang anong tawag doon? Mga bata? Oo. Yung mga anak niya? Abay, oo naman sila. Abay, lagi nagme-message May sa akin. nagtatanong daw kasi ito sa main comment, baka daw props lang daw na baka daw di naman talaga babalik siya, baka mag-i-stay lang na matagal dito, di man daw babalik uli. Ay, hindi. Babay Totoo si ba yun? Chamame. No? Kasi baka daw Hindi.
ko alam na props na babalik pero hindi naman talaga babalik. Kaya daw ng Joanna, di ba? Props Babalik. ihatid lang si Wesley. Ang nangyari, nag-stay siya ng matagal dito. Babalik kasi hindi sila hindi pwede bumalik kasi wala siyang choice kasi si Alima at si Sophie bata pa. Before dati sabi ko mag-stay ng 6 months, ayaw niya mag-stay ng 6 months sa Pilipinas nung unang bakasyon niya dito. Sabi niya uwi siya kasi yung mga anak nga niya. Kaya ako din, ayoko din bumalik na talaga, yarid ko talaga si Chamami that time. Pero yun nga, syempre bilang respeto kay Chamami, ako ayoko talaga bumalik that time. Ako ang nag-ano kay Chamami, nagsabi na pupunta ka, ihatid kita, pauwi din. Tapos di ba dapat hindi ko siya ihatid, pero nahiya ako na ano ko na hindi siya ihatid para nakakahiya. Yun nga. Pangalawang tanong, O ano naman? sabi yung marami kang responsibility. Bakit hindi na lang isa ang kunin mo? Sino sa palagay mo ang kukunin mo sa mga anak ni Chamami? Sabi marami kang responsibility. Sino sa So, kanila ang isip ko, bakit kahit isa lang kunin mo, at least hindi masyado mabigat yung iyong responsibilidad sa mga anak isa lang ni naman TM. talaga So, ang tanong, isa lang naman talaga, di ba dapat talaga ay ganito. Ang talagang gusto ko talagang kunin si Misma. So si Lola Jenna ay gusto niya natulungan din si Amir. Wait, speaking po Lola Jenna, si Lola Jenna, ang pagtulong niya kay Amir hanggang sa pag-aaral ba? Oo, nagsabi naman siya regarding doon sa pag-aaral, ganun. Wala naman kasing problema sa pagkain, baon. Ang pagkain sa iyo, pero yung pag-aaral, sponsor yon. Yun ang Pero di pa may confirm yon. Hindi ko masyadong Na intindihan yung part na yun. So mag-usap pa kayo Pero ni Lola Jenna sa akin naman regarding kasi, that. At saka alam ko ito, na ganito, sa akin naman kasi yung bigyan na siya ng pamasahe papunta dito, malaking bagay na sa akin. at saka pagkakalam ko, pag nagating daw si Amber, gusto niya ma-meet personally. Oo, yun nga. Yeah, yun. Totoo naman yun. Hindi naman ako ayoko sabi na ganito, ganyan. Gusto ko lang kung ano lang yung ibibigay sa akin para ibigay sa mga bata, okay na yun. So, naniwala ka na ngayon is different from the past. Different. Oo, iba na. Iba na ngayon. Iba na ngayon, hindi na kagaya before. Marami ka natutunan, marami ka nang namulat ka na sa mga iba't ibang klaseng pag-ugali ng isang Africans, di ba? Sa lahat talaga, si Chamami yung nakita ko nasa side ko lang kahit ano mangyari. Dati hindi ako naniniwala na sinabi niya na hanggang kamatayan nasa side mo lang ako. Pero right now naniniwala na ako. Pero nga pinatunayan niya talaga. Pinatunayan. Di ba? Ako sa Francisco family lang. Oo, So, pinatunayan niya. Hindi ko kasi na-expect na merong ganun ano sa akin, backstab ba tawag doon, yung tinulungan mo na tapos may masasabi pang hindi maganda sa'yo. Si Chamami, alam niya lahat ng mga pangyayari pero never siyang nagsalita ng masama sa akin. Okay. Kaya yun napatunayan niya talaga na nasa side ko lang siya. So, pangatlong katanungan, meron ka bang hindi sinabi sa vlog muna gusto mo i-share? Ano ba talaga nangyari sa Africa, palagay mo? Sumoso ka talaga. So, mayroon ka bang mga... Pasabog talaga yung mga tanong mo at saka nakanginig. Meron ka bang, mo laman ang sabi ko, meron ka mga hindi nasabi sa vlog na hindi mo na gusto mo i-share. Pero hindi ko na share. Pero hindi mo na share. Ano ba talaga ang nangyari sa... Ano ba nangyari sa Africa sa palagay mo? Hindi ko share, pero yung aking pakiramdam lang. Ito yung pakiramdam ko lang na tingin ko na parang hindi pa okay. Parang hindi okay talaga yung life doon. Although nagkatrabaho si Chamami at saka yung mga meron siyang ginagawa na para ibenta, napipil ko na parang hindi talaga okay yung life doon kasi lahat ay siya ang gumagalaw, siya ang gumagawa ng way para magkaroon siya ng income para sa mga anak niya. So I think yung nasa sense ko is talagang yung life doon hindi okay. Kaya siguro nag-decide siya na kaysa naman na ako mahirapan, syempre anuin ko na lang mas gusto ko na yung mga anak ko na lang makapunta ng Pilipinas, at least doon ay merong future. And then one thing, I think na-realize niya na
iba talaga yung pag-aaral dito sa Pilipinas kumpara dun sa kanya. Kasi kung hindi naman siya pupunta dito, bakit pa, di ba? Bakit pa siya pupunta dito kung okay naman, meron naman siya kinikita or ano. Yung nakita ko dyan, yung tingin ko yun. Oh, tingin ko na mas talaga maganda yung pag-aaral sa dito. So, Hindi magawa doon. okay. So, pang-apat, tingin mo ba maging okay na sila na sa pag-uwi ng Pilipinas? Wala nang after 1 month, 3 months ay gusto na bumalik, or after 1 year gusto na bumalik? Sa palagay mo ba? Tingin ko, oo. So, kung sa palagay mo na gusto bumalik after 1 year, papayag ka ba na bumalik sila, or hindi ba yun? Sige, hindi, papaliwanag ko yun. or pipigilan mo sila na umuwi? Ito nga yung Kuya Bed, di ba sabi ko nga sa'yo, Last chance. ang gusto ko sa'yo is last chance, merong second chance. At least binigyan mo second chance sila, di ba? O, at least sabihin ko sila ng second chance. Oo. And yung second chance na to, yun na yun. Mhm. Na kung if ever na in the future maging ganun pa rin at hindi pa rin siya okay, nagawa ko ng part ko and titigil na ako sa ganyang senaryo, sa ganyang eksena. So, focus ka lang sa business mo masyado. Ako sa business and Tapos then sa focus vlog, may vlogging ka pag-vlog pa rin. naman, Oo. oo, may nanonood pa rin naman sa Oo. atin. So kahit naman walang mga African, may nanonood naman Oo. sa atin. So, Oo, hindi, sabi ko nga kahit di man mataas ang view, hindi pero at mataas least ang kahit paano. pero talagang Kasi yung pag-vlog ko mo na kasi siya, oo. kasama na sa yung Yun talaga yung yun buhay. talaga yung buhay ko, talaga yung pag-vlog. So ngayon pagpasok lang, di ba, mag-aaral sila, di ba, pag-uwi nila, di ba, mag-aaral sila dito, ano ngayon? mga bata, may mga set of rules ka ba para sa kanila? Set of rules? O may mga rules ka ba na dapat gawin mo ito habang ikaw ay nag-aaral? Siguro Pero yung mga alam ko, bilang mo naman may mga gadgets, siyempre may gadget yan. oo, hindi pwede walang gadget Oo. yung mga bata. Nagkakawa naman kasi Back to pag back sa may school, gadget, may tablet na naman siguro yan. okay naman kasi yung rules sa school. Kasi ang rules sa school po, mga amigo, bawal pong Wala magdala ng siya. cellphone. Sa So, classroom. sinusurrender yung cellphone si teacher bago mag-start yung klase. And that is most important na sa klase hindi nagsi-cellphone at nakapokus sa mga bata. Tapos yung rules naman kasi sa bahay, gusto ko na magtrabaho din sila sa kanila, na sila ang bahalang maglaban ng mga damit nila pagka may pagkakataon, or utusan sila pagka every Saturday. Sa laba araw-araw kahit hindi, siguro kahit hindi naman, basta lang meron silang magawa sa bahay, for example every Saturday, ganon. Pagka sa umaga kasi hanggang hapon pagod na yung mga yan, so hindi na natin siguro hindi na kailangan siya sa mga ganyan. Pero yung ibang mga rules pa na about sa pag-aaral, sabi ko nga wala akong rules about sa grades basta hindi bagsak. And then syempre pumapasok dapat yung mga bata. And then bawal sa akin yung sabihin na tinatamad niyo yung araw hindi papasok. Ay naku, hindi pwede sa akin yun. Di ba, ang pwede lang hindi pumasok para sa akin kapag kami sakit. And then pag may mga hindi pwede sa akin yun. Yun lang naman yung rules. Then sa pagkain, syempre, kung ano lang nandiyan sa lamesa, yun ang kainin. Kasi hindi naman natin si mami ang magluluto para sa kanya. Siguro makakuha sila kasi katikim na sila ng Filipino Yes. foods. Ayan. Oo. So ngayon, malapit na tayo magtapos, 'di ba, sa bawat question and answer may mga mensahe, 'di ba? So, ang tanong ko sa iyo, ano ang yung mensahe kay Chamame Grabe bilang naman isang yung- kaibigan, bilang isang part na naging part na siya ng family niyo, family mo. So, what is your message for her? Okay. Ganito yun. Liliwanagin ko lang about kasi sa issue na yung sinasabi ko dati na, di ba ako nagsabi mismo na baka may gusto sa akin, ganyan, na tinapat ko siya, ganyan. So, nilinaw ko ulit sa kanya yun about doon. And then, si Ate Lolo rin nagsabi sa akin na talagang si Ruel, friend ko lang, kaibigan ko lang. Ganun. Yun na talaga. Wala nang ibang nararamdaman about doon. Basta kaibigan lang, kaibigan lang. Yun ang sinabi ni Chamame kay Ate Lolo, tsaka sinabi rin sa akin. Mensahe ko kay Chamame. Ano ba? Spanish dapat kasi para mabasa maano niya. Sige, Spanish muna. Chamame, bienvenido Pilipinas. Gracias para todos porque tu pensar más importante es estudiar aquí de Pilipinas. Tú sabes ahora cómo va vida de África.
más fácil aquí de Pilipinas. También, muchísimas gracias porque hasta ahora tú conmigo como mi hermana. Gracias todos, gracias para todos porque 1 año tú no estás aquí de Pilipinas, tú no hablar mal conmigo. También gracias porque tú tienes amor con mi familia. Hasta tú morir, tú has dicho, tú tienes amor con mi familia. Esto grande para mí. Gracias también tu familia y los niños porque todos tus niños decirme yo como su padre. Sí. Muchísimas gracias. Bienvenido Pilipinas. Bienvenido aquí de Pilipinas, Chamame. So sabi ko kay Chamame, maraming salamat, Chamame. Welcome back, Chamame. Maraming salamat dahil naisip mo talaga na mas importante ang pag-aaral niyo sa Pilipinas. At maraming salamat dahil yung mga anak mo at hanggang sa sabi mo hanggang sa mula ka ay nasa side mo ko bilang kaibigan mo o yun, bilang kapatid mo. And then maraming salamat sa mga anak mo dahil pagkakatiwala mo siya sa akin. And then maraming salamat sa'yo dahil ano ba sabi ko, basta ganun lang. Basta maraming salamat yung ano ko, maraming salamat dahil sa lahat ng ano maraming salamat kasi yung mga anak mo ay tinuturing ako na parang tatay nila. Yun. So sabi ko, welcome to Philippines, Chamame. At yun, bienvenido Pilipinas, Chamame. Ayun. Yun lang. So ngayon, paalam na tayo at din natapos ang So ating ayan question and po, answer maraming portion. salamat po mga amigo. Di ba hindi ko nakakalimutan mag-Spanish. Salamat po sa panonood ng episode na ito at God bless po. Thank you Kuya Beljon. Bye-bye.